energy. Isa pa po, good morning! Yan, very good. Ayan po. Ayan, indeed po, no, we are blessed no, every day. And truly, every day po, no, hindi lang tuwing Sunday, no, tayo ay lumalalim no, sa salita ng Diyos. Tayo lumalalim no, sa ating relasyon sa Kanya, no, na araw-araw po, no, mas naiintindihan natin, mas na-experience natin of who Jesus is in our lives, no. And yun nga po, no, yung topic natin, hindi lang natin siya alam basta-basta, no, by the book, no, or by words or letters, no, but we experience how good He is, no, how great, no, yung pagmamahal niya sa atin, gaano kalawak, no, ang pagmamahal niya sa atin. And gusto ko lang po i-share sa inyo, nung last month po, nag-movie night kami ng mga youth, no? And yung movie po na pinanood namin is Overcomer. And yung last part po ng movie, yung talagang nag-struck sa akin. Kasi yung bida po doon na girl, nagma-marathon po siya. Yung tumatakbo po, nag-run po siya. And competition po siya. So yung coach niya po, doon sa last part, is yung daddy niya, no? Pero yung daddy niya po, nasa hospital siya, paralyzed siya, tapos blind po siya. So hindi siya makakapunta. Di ba po ang coach, ang mga coach, present yan. No? Sa Olympics po, di ba yung mga coach, present yan palagi. To guide, no, to coach. Yan, yung mga sumasali or mga athlete. And doon po sa time na yon, wala po yung coach niya, which is yung daddy niya. And ang ginawa po nila is meron siyang earphones. Habang nag-run siya, kino-coach siya ng daddy niya. No? Kahit wala siya doon, no? Nako-coach niya, no? na nag-guide niya. No? And ganun din po, no, ang Diyos sa buhay natin. No? In every step that we take, no, dito sa mundo, parati pong nandyan ang Diyos sa atin. No? Palagi man natin naririnig, no, that He will never leave us nor forsake us. But that is the truth, no, na na-experience natin araw-araw. And truly, no, hindi po natapos na kinreate niya tayo para mabuhay dito sa mundo or kinreate niya tayo to worship Him, no, it did not stop there, no. He created us to have fellowship with us, no. And nung pong nahiwalay, no, ang tao sa Kanya, no, because of sin, dun niya po in-express, no, His greatest love, which is Jesus, no. Kaya po ngayon, no, we freely enjoy our relationship with Him. We enjoy our fellowship with Him, no. Kaya tayo ay mas excited, no, na mas lumalim sa Kanyang salita dahil mas nauunawaan na natin, mas na-experience na natin na ano yung God is good, no. Ano yung mahal niya tayo, no. Na-experience na natin yon at yun na ang totoo sa buhay natin ngayon, no. That's why I invite everyone po, let us continue to praise and give glory to our Lord. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Truly our God is an amazing God, a powerful God, a marvelous God. Hallelujah! Creation sing, let the people shout, for His goodness and His mercy, let us praise Him now. Every knee shall bow, every tongue proclaim, He
giving glory to His holy name. He is the Lord over everything, and let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is. Woo! Let creation sing. Rejoice, let the people dance to our Savior and Redeemer. We will lift our hands. He's the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah! Creation says He's the Lord over everything, and let all of creation proclaim. He is the Lord over everything, and let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, marvelous. He is. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He He's the Lord over everything, and let all of creation proclaim. He's the Lord over everything, and let all of creation proclaim. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Holy One, the great I am. He is. To worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Come on. Yes. We lift our voice to Jesus. We celebrate His goodness and His mercy. Say, oh, praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, we pray. Hallelujah. Oh, we praise Your name, Lord God. Oh, water You turn into wine, and open the eyes of the blind. There's no one like You, none like You. Come on, lift your voice to God and say, and into the darkness You shine it, and out of the ashes we rise. There's no one like You. Say, none like You. Say, oh, our God is greater, our God is stronger, and God, You are higher than any other. Our God is healer, awesome.
greater. Come on. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, 'cause our God saves. Oh, praise His name in this place, Lord. Oh, worship you, Jesus. Come on, lift your voice to God and say, shout it. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh Lord, then what can stand against? Hallelujah! Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. And God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God said, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Hallelujah, Jesus. We pray, and what can stand against? Hallelujah. Shout it. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any. Come on, church, lift your voice to God. 'Cause our God is healer, awesome in power. Our God. Once again, lift your voice to God. Lift your voice to God. Say, 'cause our God is greater, our God is stronger. Come on. God, you are higher than any other. 'Cause our God is healer, awesome in power. Our God is our God. Hallelujah. We praise Oh, your name, Jesus, we Lord. praise you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Let's give the mighty hand of praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let's give the shout of victory. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Oh, Jesus. Oh, Lord God, your name is beautiful. Your name is wonderful. Your name is powerful, oh Lord God, and nothing can compare to that holy name. Hallelujah. Oh, Lord, we love to sing for you. We love to dwell in your presence, oh God. Hallelujah. Let's worship him right now. Oh, Jesus. No one can compare to you're my forever. You're my forever.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we sing. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Yes, Jesus. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. We sing. Hallelujah. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. When sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, oh, sing church, hallelujah. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rivals. You have no rivals. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. 'Cause you have no rival. 'Cause you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh Jesus, what a beautiful name. Oh, we give you the glory, Jesus. The highest praise, the highest worship, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, O Diyos, walang angkop na salita upang i-describe ka, Panginoon. You are beautiful beyond description, O Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat kami ay nilikha mo sa iyong wangis. We are fearfully and wonderfully made, O Lord. Yan ang kabutihan mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Bagamat, O Diyos, hindi ka namin kayang abutin, ikaw ang umabot sa amin, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay patuloy po naming nararanasan mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ang iyong katapatan kailanman ay hindi magwawakas, O Lord, sapagkat ito ang iyong katangian, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, patuloy po namin panghahawakan, O Diyos, ang iyong mga pangako. Patuloy po kaming magpupuri dahil sa kabutihan mo sa amin po mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa personal experience namin sa iyo, Panginoon, na kung saan, O Lord, habang ikaw ay aming nakikilala sa amin po mga buhay, lalo pong gumaganda ang takbo ng aming mga buhay, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, hindi po namin kayang sagarin, O Lord, ang iyong biyaya sa amin pong mga buhay, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, patuloy po ang aming pasasalamat, patuloy po ang aming pagpupuri, dahil alam po namin ang aming Diyos ay buhay, ang aming Diyos ay tapat, kailanman hindi kami iiwan ni pababayaan man. Maraming salamat po, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na kumbaga sa iceberg, tip of the iceberg pa lamang ang aming nararanasan, Panginoon. Habang ito, O Lord, ay nakikilala ka namin, alam po namin, lalo ka naming mararanasan, lalo ka naming tunay ngang mapapatunayan na ikaw ay Diyos na tapat. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, what a beautiful name it is, O God. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, we say, thank you, Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Praise the Lord. Tayo po'y nasa bahagi ng pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa inyong kadakilaan. Purihin ka, O Diyos, sa inyong katapatan. Salamat, O Diyos, na patuloy ka naming nararanasan sa aming mga buhay.
At salamat o Diyos sa ganitong mga pagkakataon na kami nakapagbibigay, nakapagkakaloob sa inyong gawain bilang tanda, Panginoon, na umaapaw ang pag-ibig po ninyo sa puso po namin. At bilang pagkilala, Panginoon Diyos, na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng aming mga tinatangkilik sa buhay, kami, Panginoon, ay masaya at malayang nakakapagkaloob sa inyong gawain. Ito'y kapahayagan ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At kinikilala ka namin, Panginoon, na kayo ang source ng aming mga kabuhayan. Salamat o Diyos, higit pa sa sapat, Panginoon, ang ibinigay niyo po sa amin, sapagkat si Kristo na tunay na kayamanan ng langit, ang siyang ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka at pasalamatan, sambahin sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alright, okay. Once again, good morning po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ba'y masaya? Amen, na tayo nagagalak sa ating Panginoon. Once again, okay, tayo po'y narito pamagpurit, magpasalamat sa Kanya. And of course, meron po tayong welcome this morning. Okay? So, nasan po si Maverick Ferrer? Ayan, welcome po natin ang ating kapatid. Invited by Christina Corpus. Ayan, palakpakan po natin ang ating kapatid. Let's all stand. Tayo po lahat ay tumayo. At welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! Because our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Say, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh, then what can stand against? Hallelujah. Lift your voice to God and say, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is our God. Give him a hand of praise. Amen. Opo, truly God is good. Hallelujah. Amen. Truly our God, our Creator, Jesus, He is almighty, incredible, amazing, supernatural. Amen. Our God is greater than any other. Amen. What a beautiful Savior we have. Amen. Jesus, habang inaawit po natin yung mga awiting yan,
lalo po nating nararanasan kung sino ang ating pong Panginoon. Amen. As we go along in worship, ang laki po ng pakinabang sa atin. Amen. Kapag sinasabi mong mabuti ang Diyos, napakadakila ng Panginoon, yan po yung nararanasan mo sa buhay mo. Who Jesus is. And tunay nga pong walang maikukumpara sa ating Diyos. Walang sasapat na salita para mailarawan po natin kung sino ang ating Panginoon. He is really amazing sa ginagawa niya po sa ating pong mga buhay. Amen? Punta na po tayo sa ating pong topic. Baka po mag-overtime ako. Pastor? Thank you po. Hallelujah. Jesus, my Creator po tayo ngayon. Preserver and sustainer of all things. Hallelujah. One time po, may bumibili po sa tindahan kasi nagtitinda po kami ng mga sariwang ulam tsaka po mga lutong ulam. Yan po yung amin pong business. Yan. Sabi po, nakita po ng bumibili, puro halos baboy. Luto sa baboy, yung pong nandun. Kasi naubos na yung mga isda, yung mga gulay, yan, ubos na po, no? Sabi niya, sabi niya, malapit naman ako sa impyerno niyan. Sabi niya, hallelujah. Sabi niya, natawa po kami ng kapatid ko kasi sabi niya po, sabi niya, malapit ako sa impyerno niyan, sabi niya. Ay, sabi ko sa kanya, oo, sabi ko, may impyerno, sabi ko. Pero hindi ka para doon, sabi ko sa kanya. May impyerno pero hindi tayo para doon, hindi tayo para sa impyerno, para kay Jesus tayo, sabi ko po sa kanya. Amen? Sabi niya, natawa rin po siya. Alam ko po, that word will continue to magwo-work po sa buhay ng taong yon. Kasi wala pong salita na galing po sa ating Panginoon na magbabalik po ng walang kabuluhan. Amen? Ang ating pong Diyos ang siyang nakatunghay sa buhay ng bawat tao. Amen? Yes, hindi po para sa impyerno ang tao. Amen? Hindi po para sa impyerno ang tao. Sabi ng salita ng Diyos, we are created through Him and for Him. Kaya po para kanino po tayo? Para sa ating Diyos, para sa ating Panginoong Yesus. Amen? Para kay Jesus tayo, who is the life giver. No? Ang Diyos, ang ating pong Panginoong Yesus na binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. He is life giver. Hindi po impyerno, hindi kamatayan. Amen? Hindi kapahamakan. Ang ating pong nasumpungan sa ating pong Panginoon, kundi buhay. No? Ang buhay po ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Colossians 1:16-17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ang lahat ay nilikha para sa Kanya, no? Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Lahat, especially humanity, especially po ang tao. He who is the special creation of God. No, Jesus our Creator. Ang Diyos po, ang siyang ating tagapaglikha. Tayo po ang pinaka-special na nilikha ng Diyos sa sanlibutan ito. Amen? Lahat po ng nakikita natin, that is the creation, the provision of the Lord sa buhay po ng tao. Everything belongs to God. Humanity belongs to God. Amen? Kailanman po walang naging pag-aari ang dyablo sa buhay po natin, sa buhay ng tao. Tayo po ay nabibilang o nararapat para sa Diyos. Kasi sabi po ng Colossians doon po sa 16b, no? Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Ang lahat po ng ito ay para sa Diyos lang. At ang lahat po ng tao na nakikita natin ay para sa Diyos lang. Kaya lang po, syempre, nasa tao, no? Kung paano po siya tatalima, no, sa Diyos. But originally, everything belongs to God. Everything belongs to God. Every human being belongs to God. Humanity belongs to God. Amen?
At sabi niya, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Nakikita po ng tao kung paano nasisira ang mundo. Amen. But originally, alam po natin ang Diyos may ginagawa sa ating pong panahon, sa ating pong kapanahunan, nananatiling kaayusan ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Because only in Jesus we can found peace, no? Yung buhay na inaasam ng isang tao na isang buhay na ganap, we can only found it in Jesus. Kung paano po natin kinikilala ang ating pong Panginoon for Jesus as our Creator. Sabi po ng John 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen? Nabanggit na rin po yan ni Pastor nung pong Jesus the Eternal Word. No? Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nothing was created except through Him. No? Naalala ko po yung isang sinulat ng isang lingkod ng Panginoon. Sabi niya, maaaring ikaw, sabi niya, hindi ka pinlano ng magulang mo, sabi niya, na lumitaw sa mundo. Sabi niya, no? Maaari pong ganon, no? Maaari pong ang karamihan sa atin ay, oops, I did it again lang. No? Hindi tayo pinlano ng ating pong mga magulang. Amen? Hindi nila inisip na ito yung kalalabasan ng produkto, ng kalalabasan po ng isang nilalang na ito. Pero alam niyo po ba, amen, sabi ng salita ng Diyos, walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Sabi po ng salita ng Diyos, even into your, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng iyong ina. Pinoform ka na ng Panginoon. Pinaplano ka na ng Diyos. Amen? Isipin mo po yun, no? Nais na ng Panginoon na ikaw ay makaranas ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mamaya po makikita po natin kung paano, no? Sabi niya, maaaring hindi tayo pinlano ng ating pong mga magulang. Lalo na po kami, 15 kami. Hindi ko naman po may isip na 15 kami. Amen. Pero ngayon, nakikita ko po yung pakinabang. Natawa po yung manugang niyo po, Pastor. Amen. Huwag kang gagawa ng 15, no? Praise God. Hallelujah. Pero nakikita mo po yung pakinabang ngayong nasa Panginoon ka, ma-appreciate mo, makikita mo. Amen? Kasi when you are in Jesus, ngayong nakilala natin na ating pong Panginoon, makikita mo yung halaga mo, yung worth mo. Biruin mo, hindi ka pinlano, pero pinlano ka ng Panginoon. At gusto niya na lumabas ka sa mundong ito na nararanasan kung sino siya. Amen? Sa bawat buhay po natin. Amen. Marami po sa atin ng ganon, pero ngayong nakilala natin ang ating pong Diyos, ngayong nauunawaan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, sirama ng mundong kinalalagyan po natin. Amen. We appreciate life because of Jesus. Amen. Ang kasiguruhan, ang pag-asa ay nasa ating pong Panginoon. Jesus, no? Jesus our Creator. Hebrews 1:2. Hebrews 1:2. Ayun yun. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at ginawa siyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Amen? Ginawa siyang tagapagmana ng lahat ng bagay. We are in the last days at nangungusap po ang Diyos sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. The Word is God. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word dwelt among us. No? He came into the earth and dwelt among us. Namuhay siya sa piling po natin. At sa araw-araw po ng buhay natin, nakikita po natin kung paano gumagawa ang Diyos. No? As we acknowledge, as we trust, kung paano mo natin kinikilala ang kanyang mga salita, nangungusap po ang Panginoon sa atin. No, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at ginawa siyang tagapagmana ng lahat ng bagay. At alam mo ba that you are co-heir of Jesus?
Tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Kaya palagi po nating sinasabi, as He is, so are we in this world. Bilang Kanya pong mga nilikha, kung sino po ang ating Panginoon na kumikilala sa Kanya, amen, tayong mga kumikilala sa Kanya, kung sino ang ating Diyos, yan po tayo. Kung ano ang tinataglay ng ating pong Panginoon, ng ating pong Panginoong Yesus, kung sino siya, yan po tayo. Even we are nasa mundo po tayo na pa-worst, palasak. Amen? Hindi po pabuti ang mundo, but Jesus, no? Sa pamamagitan po at sa pamamagitan po na ating pong Panginoon, yung pong buhay po natin na nakaugnay sa Kanya, kapatid, as He is, so are we in this world. Ang kapanatagan, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos, no? Habang kinikilala po natin yan, amen, ang Diyos po hindi magbabago. Nandyan lang yan, amen, nandyan po yung pinakilala po kasi ng Panginoon ng Kanyang sarili kung sino siya. Amen, kaya po sa atin, hallelujah, kung paanong ginawang tagapagmana siya ng lahat ng bagay, tayo po ay kasamang tagapagmana ng ating pong Panginoon. In John 8:58, sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Amen. Sabi po ng inawit natin kanina, the great I am, sabi po niya, no? He is truly amazing, He is truly almighty, incredible. Amen. And let all creation sing. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay magpupuri at sasamba sa Kanya. Sabi niya po, pakatandaan ninyo, before Abraham was even born, I am. Sabi po ng ating pong Panginoon. Kinwestiyon po kasi no, yung kanyang existence. Sinasabi po niya, pinapakilala niya po ang kanyang sarili. Diyan po sa John 8:58. Sabi niya po sa mga Pariseo at mga Eskriba, ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong tanggapin kung anong sinasabi ko. Ayaw ninyong tanggapin kung anong pakilala ko sa aking sarili. Amen? Dahil naghahanap po sila ng mas higit. Ang ating pong Panginoon, very humble po yung kanyang pinanggalingan, no? Kaya napaka-imposible sa tao na makilala siya. Nasabihin niya, wala ka pang 50, sabi niya, no? Kasi namatay ang ating pong Panginoon nung 33 siya, no? Wala ka pang 50, sinabi mo, bago pa si Abraham, ikaw na. Sabi niya, no? Sabi po ng mga tao doon sa John 8. Amen? Pero sabi po niya, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. I am your creator. Sabi po ng Panginoon, ako ang pinagmula ng lahat ng bagay. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ko. No? Ang tao ay para sa Panginoon, no? Ang kanyang nilikha, ang tao ay para sa Diyos. Lahat ng naririto sa mundo ay sa Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kanyang, amen. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kanyang iniingatan at tinataguyod. Amen. He is our preserver and sustainer. Sabi nga po, dati lagi po natin naririnig, nilikha ka ba ng Panginoon para pabayaan lang? Marami pong naniniwalang ganun eh. No? Marami pong naniniwala na lumitaw lang sila sa mundo para po ganyan lang. May nakausap po akong dati, sabi niya, ini-enjoy ko na ang buhay kasi nasa 70 na po siya. Ini-enjoy ko na ang buhay ko, sabi niya, kasi pagkatapos nito mamamatay lang ako, wala na. Sabi niya pong gano'n, no? But he is belong to a sikat po na religion, no? Yun po, no? Dahil walang pagkauna, walang pagkakilala kung sino ang Panginoon, ang tao po walang pag-asa. Wala siyang pag-asa. Ang sinasabi po, pagkatapos nilang mamatay, wala na. Amen? Kaya i-enjoyin na nila ang mundo. I-enjoyin na nila yung mundong ito kahit ikakapahamak po nila. Amen? Dahil ang tao po, hanggat walang pagkakilala sa Diyos, hanggat hindi niya nare-recognize kung sino ang ating pong Panginoon sa buhay niya, na siyang lumikha at binigay niya ang lahat, nilikha niya ang lahat bago pa man mangailangan ng tao.
Bago pa man kailanganin ng tao ang mga lahat ng nasa mundo, nilikha na po ng Panginoon. Amen? At nasiyahan po ang Diyos. No? Nasisiyahan ng Diyos sa buhay po natin. We are His glory. Ang tao po yung kalwalhatian ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Yun po yung sinasabi ng kanyang mga salita. Mamaya po, mababasa po natin yan. Amen? Ang lahat na nilikha ng Diyos ay kanyang iniingatan at tinataguyod. Hindi po alam ng tao yon. Ako nga po personally, palagi ko rin pong nababanggit, o minsan-minsan nababanggit ko. Nung nakilala ko po ang Diyos, doon ko po nakita yung aking halaga. Amen. Yung worth ko bilang isang tao. How much more nung talagang maranasan ko kung sino ang Panginoon sa buhay ko. Naranasan po natin kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. Doon po makikita ng tao na napakahalaga niya, that He is love. No, ang tao ay nanilikha ng Diyos, siya po ay minahal. No? Siya po ay pinagpala, siya po ay favored, no? Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, who is in the beginning. No? Ang ating pong Diyos who is in the beginning, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Marami rin pong tao ngayon ang tinitingnan o kinukuha ang kanila pong halaga sa trabaho, sa achievement, sa business, no? Sa pinag-aralan. Amen? May mga tao pong ganon, no? Magpapakadalubhasa, magpapayaman, no? Gusto niyang higitan kung sino yung mga nandito sa paligid niya. Amen? Gustong higitan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang sariling pangunawa na ang kanyang halaga ay nasa mundo. Amen? But God, ang ating pong Diyos, no? Ang kahalagaan po natin, ang pakinabang po natin sa mundong ito ay ang ating pong Panginoong Yesus. Naranasan niyo po ba yan? Amen? That without God, without Christ in our lives, hindi mo po makikita yung halaga mo. Ang halaga po natin ay ang ating pong Panginoon. Amen? Ang ating pong Diyos. Hallelujah. Yung pong mga na-achieve po natin sa buhay, yung pong mga provision na yan, added na lang po sa atin yan. Pero ang totoo, kung sino po ang ating pong Panginoon, na kinikilala po natin na siya'y Diyos na bago ka pa niya likhain, ay binigay na niya ang lahat para sa'yo. Amen. For Jesus is our Creator, Preserver and Sustainer of all things. Kasi po sabi ng Colossians, nananatiling nasa ayos ang lahat ng bagay. Amen. Hindi po natin nakikita yan in the physical. Amen. Pero tayo pong nananampalataya sa ating pong Panginoon, nananatiling nasa kaayusan ng lahat. Dahil po yun yung nakikita natin in the Spirit. Kasi po yun yung ating Panginoon. Yun po yung sinasabi niya sa atin. Amen? And the Word of God, ang salita po ng Diyos, ay hindi po magkukulang. Ang salita po ng Panginoon, yan ay sinabi niya. At palagi niya pong sinasabi sa bawat isa po sa atin. Amen? Nananatiling nasa kaayusan ng lahat ng bagay. Amen. Nagre-reproduce po ang mga nilikha ng Diyos. Kasama po ng nananatiling nasa kaayusan ng lahat ng bagay, yung pong nagre-reproduce, no? Yung mga halaman, yung mga animals, no? Hindi man po natin nakikita yan, nababantayan, but they reproduce on themselves, no? On itself. No? Ang nilikha po ng Diyos ay nananatiling nasa kaayusan because God preserve and sustain all His creation, especially you, no? Ikaw na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sabi nga po ni Brother Sol kanina, yes, in Psalms, we are cheerfully and wonderfully made by God. Amen? Ikaw ay napakaganda sa harap ng ating Panginoon. Amen? At naging magaganda po tayo at mabubuting tao dahil po sa ating pong Panginoon.
Jesus as preserver. Tingnan po natin, no? Paano po tayo iniingatan ng ating pong Diyos? Preserve, ibig pong sabihin ingatan, o preserver, tagapag-ingat. Ang ating pong Diyos ang tagapag-ingat, no? Ang ating pong Panginoong Yesus ang tagapag-ingat ng lahat ng kanyang nilikha. Psalm 121 verse 7 to 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Hindi ka maaano kahit na kailan. Ang Diyos pong nag-iingat sa atin. Nung pong Thursday, makwento ko lang, no, mga kapatid. Nung pong Thursday, yung pong mga kasama kong natakot din at nanervyos dyan. Nung Thursday, we went out po kasi for our GE, no? Para i-meet din po natin yung isang kapatid natin. Amen. Eh, habang inintay po namin yung iba nating kapatid para po sumakay dun sa kanilang sasakyan, nakaupo po kami sa 7-Eleven. Yan, naghihintay po kami sa kanila. Inatake po kami ng badyaw. Amen. Naka-encounter na po ba kayo ng ganun na sa bagay po, kung hindi ka naman nagko-commute, malayo ka sa mga ganun eh. No? Pero pag nagko-commute ka, mayroon kang mga may encounter na ganun. Amen. Inatake niya po kami. Bilang tao, natakot ka, no? Natakot ka kasi may dala po siyang mahabang ganun, no? Parang pangpalaspas. Tapos mayroon po siyang ganito na napakatulis, no? Na kahoy na napakatulis. Eh, syempre po yan, hihingi ng barya. O binigyan po namin. Hindi po siya kontento, no? Talaga pong kung ano ang pinagsasabi niya, no? Yung pong anytime, pwede kanya pong atakihin, pwede kanya pong saktan, no? Dahil dun, kung tinitingnan mo talaga yung dala niya, pwede anytime, pwede niya pong itusok sa iyo yun, ang lapit lang, no? Ang lapit lang po ng ano namin, nandiyan siya sa harap namin. Amen. And knowing these people, karamihan po hindi naman po lahat, karamihan po ganoon, no? Dahil po hindi po sila nakapag-aral. Amen. But dun po, no, sabi ko nga, sabi niya, no, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Amen. Iba man pong panganib yan, ang Diyos po ang siyang nagliligtas sa atin. Sabi ko nga kay Sister Minerva, ma-appreciate mo talaga yung preservation na ginagawa ng Panginoon sa'yo. No? One of the preservation na ginagawa ng Diyos sa atin, yung kung pag-iingat niya sa atin while we are in this worst world. No? Habang nandito po tayo sa isang mundong imperfect, no? Lahat na ng halos makikita po nating panganib, nandyan lang, no? But knowing the word of the Lord, His promises to us, no, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Amen. Yan po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. He preserve us, no? Siya po yung ating tagapag-ingat. And Psalm 32 verse 7, Amen. Ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ako sa kapahamakan, aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Amen. Yan po ang ating pong Panginoon. Siya po yung nag-iingat, siya po yung nagliligtas, no, sa anumang bagay dito sa mundo na ating pong pwedeng kaharapin. Amen. God is our refuge. No, ang ating pong Diyos ang siyang ating lugar na kublihan, no, tanggulan. Amen. Siya po yung nagliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakan. In Isaiah 40 verse 8, oo, ang damoy nalalanta at kumukupa sa mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Sabi nga po natin kanina, this world, ang lahat ng nasa mundo ay lilipas. Itong nilikha ng ating pong Panginoon para sa tao na nasira na, ito po ay lilipas. At isa lang po ang mananatili, ang salita po ng ating Diyos. Amen. Ang salita po ng ating pong Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kung ano ang tinanggap mong salita mula sa Diyos, kung ano ang nasa iyo,
no, na tinanggap mo mula sa ating pong Panginoon, yan ay mananatili. Yan ang ating pong pag-asa. Yan po yung kumukubli sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya po, makikita mo, ganun na lamang po yung appreciation mo, no, kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung kublihan natin, eh. Ito po yung nakakapagpanatili sa atin bilang pong mga anak niya na nandito pa sa mundo. Ang salita po ng Diyos, no, ay hindi kukupas magpakailanman. Ang salita po ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kung anong sinabi ng Panginoon, yan po ay mananatili sa atin. No? Ang tao po, pwedeng hindi siya maniwala, pero ang salita po ng Panginoon ay hindi magbabago. Amen? Iniligtas niya tayo, biniyayaan tayo ng ating pong Panginoon, and that is the truth. Tayo po ay para sa Diyos. No? Ang kanyang mga salita ay mananatili sa atin. And in Philippians 1:6, ang sabi po ni Apostle Paul, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. The great preservation po na ginawa ng Panginoon sa atin, na ginawa ng Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung ibigay niya po ang kanyang anak at binigay po ng ating pong Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, for humanity. Yun po yung great, yun po yung pinaka-ultimate preservation na ginawa po ng Diyos upang ang tao ay mapanatili sa Diyos, upang ang tao ay maibalik sa Diyos. Amen? Ma-preserve po yung buhay ng tao na hindi po siya sa kapahamakan. At sa atin po na kumilala na sa ating pong Diyos, na nakakilala ngayon sa ating pong Panginoon, which we recognize na tayo po ay nilikha ng Diyos at pinagpala ng ating pong Panginoon, ang buhay niya ibinigay niya sa atin. Ang mabuting bagay na ito, ang mabuting gawa na pinasimulan sa atin ng Diyos, ay Kanya po itong lulubusin hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen? Gusto niyo po bang makipaglubusan sa ating Diyos? Amen? Yung maranasan ng lubusan kung sino siya sa ating pong mga buhay. Amen? Dahil sabi po niya, ang tao po ay imperfect. Amen? May mga nagagawa po siya, but God, amen, ang pinasimulan niyang mabuting gawa sa bawat kanyang mga anak ay kanya po itong lulubusin hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Ganun po ang ating Panginoon. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Hindi ka lang basta nilikha ng Panginoon. Hindi lang po tayo basta nilikha ng Diyos at pinabayaan. Hindi po. Actually, di po ba, no? Originally, ito yung plano ng Panginoon sa tao, maranasan niya kung sino ang ating Panginoon. Pero dahil sa gawa ng kasalanan, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Huminto po ba ang Panginoon? Hindi. Gumawa po siya ng paraan. And that is Jesus. Ne? And the great preservation na ginawa po ng Panginoon, yun po yung maligtas ang sangkatauhan. At kung sino man ang lalapit, ang tatanggap, amen, yan po ay magpapasimula ng mabuting gawa sa buhay ng isang tao. Maranasan niya kung paano at kung sino po ang Panginoon sa buhay niya. At alam ko po tayo, nararanasan po natin yan. That's why tayo po ay nagpapatuloy, no, sa kanyang mga salita. Ang Diyos po ay kanyang lulubusin ang kanyang magandang gawa na panisimulan sa atin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Amen. Philippians 1:6. Hallelujah. Yun po, no? Nakikita po natin yung ating worth, yung ating halaga ngayon bilang creation ng Lord, bilang nilikha ng ating pong Panginoon, na ang ating pong halaga ay nasa Diyos. At iniingatan niya po tayo. Naniniwala ka ba, kapatid? Iniingatan ka ng Panginoon while doing your work on this earth. Amen. Habang nagpapatuloy tayo, ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Siya yung nagtuturo, no? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, binibigyan niya tayo ng katalinuhan para po makatawid po, no? Mabuhay ng naayon sa kanyang kalooban sa mundong ito, no? Of His Word, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Amen. Ang tao po, kailangan niya po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Yun po yung ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Jesus as sustainer naman po tayo.
Hindi lang po tayo iniingatan o preserve ng Lord. He sustain us. Amen. Ang sabi po ng Psalm 41:2, buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak, at doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Amen. Ito po ay sinulat ni Haring David, no? Yung kanya pong buhay sa harap na ating pong Panginoon. Ang sabi niya po, si Yahweh, no, ang nag-iingat sa kanyang buhay, ang may hawak ng kanyang buhay, sa kamay-may ng kaaway, hindi siya masasadlak. No? Literally, nakikipaglaban po sila. No? In the Old Testament, may mga kalaban po sila physically. No? Ang Diyos po ang siyang nagtatanggol sa kanila. Hindi siya masasadlak at doon sa bayan niya ituturing na mapalad. You are sustained by God. Amen? Ikaw ay tinataguyod ng Diyos. Saan ka man pumaroon. Amen? Ang nagtitiwala sa Diyos kailanman na hindi po mapapahiya. Ang nagtitiwala sa Panginoon, no? Ang nakakaranas po ng taguyod ng ating pong Diyos. No? Tagalog po ng sustainer, taguyod. Tinataguyod po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. He knows exactly what you need before you need it. Alam po ng Panginoon kung anong kailangan mo bago ka pa mangailangan. Di ba paragi po natin naririnig to from New Testament din, no? Bago ka pa, makasalanan ka pa, minahal ka na ng Panginoon. Amen? Bago ka pa mangailangan, nagbigay na ang Diyos. Bago ka pa humingi, nagbigay na ang ating pong Panginoon. He knows exactly what we need before we need it. Ang Diyos po yan na lumikha sa atin, na nagmamahal, na nag-iingat, no? Nagsusustain, nagtataguyod sa kanya pong mga anak. Isaiah 46 verse 9, hindi po ito, medyo 46 verse 9 po siya, no? Babasahin ko po siya dito. Ayun. Yan. Sabi po niya, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Amen. Si Pastor Edwin po pumuti ang kanyang balbas. Yan. Sabi nga po ng kanta, kahit maputi o wala na ang buhok mo. Amen. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda na. Amen. Kaya'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sabi po ng Panginoon, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo ay iligtas at tulungan. Amen? Hallelujah! Ang Diyos po, no, ang siyang nag-iingat sa kanya pong mga anak. Tungkulin niya na tayo po ay iligtas at tulungan. At nararanasan po natin yan mula sa ating Diyos. Hindi nagkukulang ang ating pong Panginoon. Kaya po minsan nakikita mo lang parang wala, pero mayroon. Amen? Mayroon pong provision ng Diyos. Amen? Akala po natin ganito. That is the deception of the devil. Kasi pinapakita niya sa atin na walang halaga ang buhay natin. But God, no, ang ating pong Diyos, siya yung nagbigay ng halaga from the creation pa, kapatid. Kinalinga ka na ating Panginoon. Amen? And the ultimate na ginawa po ng Diyos sa atin, yung pong pagbibigay na niyang kanyang buhay. Kaya nararanasan po natin yung mga bagay na ito. Amen? Yan po ang ating pong Panginoon. Nilikha niya tayo. Sabi niya po, no, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tagumpay at tulungan. Kanino po natin ipagkakatiwala ang buhay po natin? Amen. I will be your God throughout your lifetime, sabi po. No? I will be your God throughout your lifetime. No? Hanggang sa pumuti na ang buhok mo, hanggang sa tumanda ka na. Ako ang iyong Panginoon. Ako ang Diyos na laging tutulong sa'yo. Kaya nga po si David, sabi niya, God is my present help. Bakit ako mag-aalinlangan? Bakit ako magda-doubt? Bakit ako magdududa? Bakit ako malulungkot? Sabi niya po, no? Ang mundo, nagpapalungkot po yan no? Kagabi po, muntik-muntikan ko ng tawagan po si Ma'am Noy, no? Kasi nilalagnat po ako. Sakit ng katawan ko. Amen?
parang hindi po ako masyadong makakilos. Amen. But God is sufficient, no? And He's more than enough. Amen. Kanina po iniisip ko, baka ubuhin ako. Inuubo po niyan ako eh. Pero matatapos na ako, pero hindi pa po ako inuubo. Amen. Purihin po ang ating Diyos. I will be your God. I will be your God throughout your lifetime. Sabi po niya, no, sa kanya pong mga anak, in Isaiah. Awit 55:22. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Amen. Cast your burdens upon the Lord and He shall sustain thee. Sabi po ng Psalm 55, no? Because He shall never suffer the righteous. Sabi niya, no? Hindi niya hayaan na, hindi niya bibiguin ang mga matuwid. Hindi niya hahayaan yung kanyang mga anak, no? Sabi niya po sa ibang mga verses, He will not let your foot stumble. Sabi niya, no, hindi ka man lang mitakid. Sabi na po niya. Amen. Yan po ang ating Diyos. Siya po ay sapat. Siya po ay higit pa sa ating pong iniisip at inaasahan. He shall never suffer the righteous because He sustain us all the days of our lives. Kaya nasabi po ni David dun sa Psalm 23, no? Sino pong nakaka-memorize ng Psalm 23? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. No? Ako ay pinapahimlay niya sa masaganang batisan. Amen. At ako ay, ang taong nananatili sa Panginoon, siya po ay namumunga sa kapanahunan. Amen. And surely, verse 6, and surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Surely. Amen. Ang Diyos po sigurado. Tayo po, sigurado po tayo. Amen. Ano po yun eh, depende pa rin yun sa pagtitiwala mo. But the Lord, the word of the Lord is sure. The statutes of the Lord are sure. Amen. Kung anong sinabi niya sa atin, yun po yung ginaganap ng Panginoon sa buhay po natin. Para lubusan po natin itong maranasan, kapatid. Amen. Tayo po ay manatili sa mga salita ng ating Diyos upang lubusan nating makilala kung sino ang ating tagapaglikha, kung paano po siya kumakalinga at nagtataguyod at nag-iingat sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng kanyang mga nilikha. Amen. Nasira man o nawala ang ibang nilikha ng Diyos. Yung iba po hindi na nakapag-reproduce. Katulad po ng dinosaur. Wala na po, no? Amen. Wala na po yung mga ibang nilikha. Amen. Nasira, no? Dahil sa gawa ng kasalanan, dahil sa gawa ng tao sa mundo, dahil po sa kasalanan. But you are preserved. All things were preserved, no? Dahil ang Diyos po, ang Panginoong Yesus ang siyang nag-iingat sa lahat ng ito. Sabi ng 1 Corinthians 15, ang unang Adan ay binigyang buhay, ngunit ang huling Adan, who is our Lord Jesus Christ, ay Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Nasira po dahil sa unang Adan ang mundo, ang tao, amen, lalo na ang tao, naiwalay siya sa Diyos. Pero may huling Adan, amen, na nagbabantay, nagpe-preserve ng buhay ng tao para po maranasan niya isang buhay na ganap at kasiyasiya. Again, we are in this world na hindi na maganda. Amen. But, you are in Christ Jesus. Amen. Sabi po, nasira ang mundo, but to them who are in Christ Jesus, all things work together for good. Nakikita pa rin natin ang kagandahan dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo. Na-appreciate po natin ang lahat ng ito dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil sa ginawa niya sa ating pong mga buhay. And lastly, John 17:5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Amen.
Ito po yung John 17 na kung saan ang ating pong Diyos ay babalik na sa Diyos Ama. No? Sabi po niya, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ang Diyos po, nung nanirahan po siya sa piling po natin, natakpan po yung kanyang pagka-Diyos. Amen? Tinurn down po niya yung kanyang pagka-Diyos para maabot niya tayo. Ayon po sa Philippians, no? Sinasabi po ng Philippians. No, yung divinity na ating pong Panginoon ay nawala. No? Doon nga po para maabot niya po tayo muli, no? bilang sangkatauhan na nangangailangan sa ating pong Diyos. Amen? Sinabi niya po sa ating pong Panginoon, sa ating Diyos Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo. At sabi ko nga po kanina, these people, tayo pong mga kumikilala sa Diyos, we are the glory of God. Sabi ng ating pong Panginoon, natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Sabi niya po sa Diyos Ama, no? while He is praying. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Sabi niya, tinuro ko sa mga binigay mo sa akin ang iyong salita. No? I've done, natapos ko kung ano yung dapat kong gawin, sabi po ng ating pong Panginoon. Now, Lord, now, Father, bring me the glory. No? Ipagkaloob mo sa akin ngayon ang glory. Kapatid, isa tayo po ay naharap ng ating Diyos sa Diyos Ama bilang Kanya pong kaluwalhatian. Amen? His creation, yung Kanya pong nilikha tayo, especially humanity, na tayo po ngayon ay nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. We are His glory, no? Sa harapan po ng ating Diyos. Tayo po yung kaluwalhatian, no? Si Jesus ang maningning na sinag, no? ng sanlibutan ito. At sino man yung makakakita ng kaluwalhatian na yan, ng kaliwanagan na yan, siya po ay makakaranas ng isang buhay na nagmumula sa ating pong Panginoon. You are His creation. Ang Diyos po ang siyang patuloy na nag-preserve, nag-iingat at nagtataguyod sa bawat isa po sa atin. Kasama po ng Kanyang mga nilikha sa mundong ito, yan po ay provision ng Diyos sa atin. Amen. At tayo po ay nakikinabang sa lahat ng ito dahil po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Awitan po nating muli ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Yes, Lord. What a beautiful Creator we have. Jesus, our Creator. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, let's sing this song. Your hidden glory and creation. Hallelujah. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
When sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Hello? Okay. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Tayo ba po na? Hallelujah. Salamat, Stora Irene, sa iyong word at tunay na lika ng Diyos si Pastor Irene na maganda. Di plano ng Diyos, pero siya po ay pinlano ng nani niya at tatay. Pero siya po ay maganda. Okay. So, Panginoon, kaya naman po nagustuhan ni Robert si Irene. Okay? At salamat sa mga music, sa mga artist natin. Panginoon, na kahit wala po si Jeremiah, ay sila po ay na susustain na, no? Ang kanilang pagiging IT. Salamat. At ganoon din pala kay Vincent. Ako may mali. Di na po siya pwede, available. Siya po malay, may girlfriend na. Ano? Kaya po, lahat nito, taken na po lahat yan. Si Jonal, baka gusto niyo po siya, pero di na po siya pwede. Okay. So, napakasarap po na tayo po ay anak ng Diyos at tunay po tayo po ay nagkaintindihan at tayo po ay nagkakaisa. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay isang puso. No? Na tayo po ay nagkakaunawaan at tayo nag-iintindihan dahil alam natin na ang bawat isa natin ay meron pa pong loopholes sa buhay. No? Pero, ang pag-ibig ng Diyos ang siya nag-sustain sa ating mga puso. Amen. Siya po ang nag-sustain, preserve, na ang tayo na-overwhelm kung gaano siya kaganda at gaano siya kamahanga sa buhay natin. Kaya naway patuloy na siya makilala. Sabi nga ng Romans 8:28-29, na tayo ay na-ordain, na-predestined. Tayo, ang destination natin is to be like Jesus. That is to be the Son of Man. Yan ang ating destiny. Yan ang tayo. Sabi nga ni Pastor Ariam, tayo po para kay Kristo, para sa Diyos. Kaya, pero ang tao, sarili pa siya. Kung talagang siya ay sa Diyos o hindi. Pero ang Diyos, ikaw, lahat ng tao, ay sila ay na-predestined para makilala at para sila ay magiging kamukha, kawangis ng ating Panginoon Kristo o magiging kamukha ng ating Panginoon Diyos, ng kanyang kabutong anak na si Jesus. Kaya, sabi nga ng verse 13, tayo na blessed at tayo ngayon ay tinawag ng Diyos at tayo ngayon ay na-justified. Tayo ngayon ay justified, wala tayong kasalanan. Justified, wala tayong pagkakasala. At tayo po ay na-glorify. Ang glory ng Diyos na wala ay na ngayon ay nasa ating mga buhay. His glory, ang kanyang kalulatian, ang kanyang ibig sabihin ng kalulatian, ang kanyang kabutihan ay nasa ating mga buhay. Kaya, talagang ang Diyos, ang Panginoon ay sustain tayo. Ano man ang pinisamuli niya, ito tapusin niya. Kaya, nasa iyo kung gusto mo ito. Pero ang Diyos ay handa niya
ibigay at bago pa natin tanggapin ito, ay nihanda na niya, namatay na siya para sa atin. Binigay ng kanyang ama, si Jesus, para sa atin. At kumpleto si Jesus. Wala tayong kailangan sa kanyang buhay, sa ating buhay. Dahil si Jesus ay kumpleto siya. Kaya, is our everything. Siya po ang lahat-lahat sa mabubuhay natin. Kaya, parang hindi ata kapatid paniwala yan. Sige, kapatid, subukan mo at maranasan mo talaga si Jesus ay siya lahat-lahat sa buhay mo. Kaya, ano man pagkukulang ng mundo, ano pagkukulang ng pamilya, ay masustain ka sa buhay mo. At kanda ka magmahal sa iyong pamilya na kahit hindi ka nakakatanggap ng pagmamahal, pero ikaw ay nagmamahal sa kanila. No? Masakit man, pero hindi mo ito alintana na ikaw ay patuloy na magmahal at kumalinga sa kanila. Dahil ikaw ay iniingatan ng Diyos sa buhay mo. Kaya makakaya na mo. Kaya binuksan niya ang mundo para sa atin. Lahat ng nakay Kristo ngayon, ang mundo ay binuksan niya muli para sa atin. At tayo ngayon ay dala natin ang kalulutihan ng Diyos. Sabi nga ng Genesis 1:11, Genesis 1:11, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay galing sa Kanya. Pero, let the earth, ang lupa, ay mag-produce ng mga halaman, mga bagay na hayop na gagalaw sa mundo. Ang pinanggalingan ng laman, pinanggalingan ng mga hayop, ay ang lupa. At sabi nga ng verse 20, 1:20, ang tubig ay magkaroon ng buhay, hayop, na ipapawid ng dagat. Kaya kami mga lumilipad, no? May flying fish. Masarap ng flying fish. Kapag paksiw mo, no? Masarap. Di pa kayo nakakita nun? Sa Pangasinan po, bili po kayo. Kaya, ang sarap po niya. Kaya, na-preserve, nalika ang lahat ng mga bagay dito sa ilalim ng tubig ay dahil sa tubig nang galing. Pero, verse 26, ang sabi ng Panginoon, let us create man in our own image and likeness. Ang tao ay mula sa Diyos. Hindi ka galing sa lupa, hindi ka galing sa tubig. Kundi ikaw at ako, lahat ng tao ay galing sa Diyos. Kaya sila'y para sa Diyos. Kaya, kapatid, ang Diyos ay gumawa ng lahat ng paraan para ang tao ay may balik muli sa Kanya. At ang kalulurti ng Panginoon ay nasa atin. At nais ko pong bigyan din ang image. Tingnan niyo. Ang ating pagkalika na ayon sa Kanyang wangis, ayon sa Kanyang image, sabi ng 1 Corinthians 11:7, at nais kong basahin ng King James Version. Sabi niya, for man indeed ought not to cover his head. Ang lalaki daw ay dapat hindi niya cover ang kanyang takip. Dahil sa panahon ng Corinthians, ang mga babae nagtatakip nakalang ulo. Na para sa ganoon, dahil ito ay nagpapatunay na sila ay nagpapasakop sa lalaki. Yun ang tradisyon nila. No? Pero ngayon po, ang nakatakip ng kanyang ulo ay ang lalaki at ang babae hindi nabatrip. Pero hindi po ganoon ang mga anak ng Diyos. Amen. At tayo nagagampanan natin ang ating kanyang tungkulin. Sabi nga ng Ephesians 5, submit one another. So, lahat ng lalaki at babae ay mawasabit sa isa. Hindi lang ang babae, hindi lang ang lalaki. Paano sila mawasabit? Mahalin mo ang iyong asawa. Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. At babae, ikaw ay mapapasakop sa iyong asawa. Kaya ang babae mapapasakop sa kanyang asawa ay dahil mahal niya ang lalaki. No? At lakas po ng amen, di pa sa rin. Okay? So, talagang
tayong lahat ay nagpapasakop sa isa't isa. Wala akong nakaangat sa atin. Amen po ba? Hello? Wala nakaangat. No? Okay. So, Panginoon, at dito po, pakikita natin na nice to emphasize that is the image and glory of God. But the woman is the glory of man. So, kailangan daw noon sa panahon ng Korinto ay di ba walang mga babae ng sa ulo dahil ang kaloratian ng babae ay ang lalaki. No, subalit ang lalaki daw ay ang kaloratian niya ay ang Diyos. At siya ay imahin. Pero po, sa Genesis 1:27, hindi lang po lalaki ang pinag-uusapan dito. Dahil Genesis 1:27, let us create man, male and female. So sabay sila nga. Na-create ang male at female. Nauna si Adam. Hindi po. Nung lilikha ng Diyos si Adam, nasa kanya na si Eva. Kaya magkasama sila. At doon lang, sa Genesis chapter 2, ay doon lang lumabas si Eva. So, hindi po higit ang lalaki, kundi sila'y pantay sa harapan Diyos. So, kaya sila'y nagmamahalan sa bawat isa at sila'y napapasakop sa ito siya. No? Hello? Ready po ba kayo? Okay. Okay? So, pray pa na. Imahin, yun ang ating purpose. Yun ang purpose natin, na tayo magiging imahin. Ang kusaan, si Adan na Eva, yun ang purpose ng Diyos. No? Hindi po tayo ay likha ng Diyos para worship. Eternity, worship. Oh, hallelujah, thank you, Jesus. Alam niyo, may plano ng Diyos. At tayo maging image, ibig sabihin, reflector of the goodness of God and His character. Tayo mag-reflect, parang salamin. Ang nakikita mo ay kung ano ang sumasalamin sa'yo. Sa nasalamin mo. No? Nakita mo. Hindi mo makikita kung hindi mo sinasalamin. Kaya ang salamin ay reflector yun. Reflector ang salamin. Kaya ang salita ng Diyos ay makikita natin kung sino ang Diyos. At kung sino ang Diyos, nakikita natin, ay nagre-reflect. We are deflector. Like we are like a moon. Ang moon, buwan, ay siya po ay hindi siya na mag-exist. Sabi nga ng Acts 17:28, in Him we live and move and are being. So, dahil sa Panginoon ni Jesus, ay tayo po ay nabubuhay, at tayo kumikilos, at tayo ay human being. Tayo tao. Kung bakit tayo tao? Ay dahil kay Kristo. At siya po ang Son, siyang source of everything. Siya ang pinanggagaling ng lahat. Kaya ang moon ay nakakapagbigay ng liwanag. Reflector po ang moon. Ganun po ang mga tao. Tayo po ay reflector ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kanyang karakter, ang kanyang goodness. Kaya habang patuloy na lang tayong kilala, ay nag-reflect sa atin kung sino ang Diyos. Kaya tayo nagdadala ng buhay at hindi tayo nagdadala ng judgment. Hindi tayo nagdadala katuluan sa tao. Dati po ako judgmental. No? Judgmental po. Daming pinupunan sa mga tao, sa mga congregation. Pinupunan ko lahat na parang ako perfect. No? Hindi naman. Hindi po. Tayo ngayon ay hindi tayo judgmental kasi number one na judgmental ay mga Kristiyano. Pero ngayon, ang dala natin ay ang buhay. Ang buhay ni Jesus, ang kabutihan ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya, tayo nagdadala ng pagmamahal, nabagit ko niya. Nagdadala ng sigla at buhay sa mga tao at sa ating pamilya. At kapag tayo po ay kaya tayo nagdadala dahil yun ang nire-reflect natin sa Panginoon na siyang nananasan natin sa ating mga buhay. Kung gaano siya kabuti, gaano siya katapat, gaano siya kapagmahal, ang kanyang biyaya, di man tayo karapat-dapat, pero tayo naging karapat-dapat. Kaya, we rejoice every day of our life. Araw-araw, tayo magpuri, magpasalamat,
At sabi nga ng Sam, tayo mindak at tayo sumigaw ng pagsamba at pumuri sa Kanya dahil sa Kanyang mayamang biyaya sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Kaya tayo po ay magkaroon ng magandang pangintayin sa ating mga anak, sa kabila ng anuman ng sitwasyon ng ating pamilya. Magkaroon ng magandang pangintayin dahil ang Panginoon, ang tunay na reality ay kung ano sinasabi na sa Diyos. Yan ang final report. Hindi po ang report ng mundo, kundi ang final report ay ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Palakpan natin, Panginoon. Tayo tumayo. Lord God, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa iyong anak. Salamat sa bawat isa sa amin. Nakabay, Panginoon, ay ginagamit niyo at patuloy kami nagdadala ng buhay at sigla sa mga tao. Sa mga tao, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy namin nakikila sa aming buhay. Kaya, Lord, salamat po. Salamat, napakabuti yun. Ang magsasaka, ang siyang unang nakikinabang. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, ang siyang unang nakikinabang, hindi ang tao, kundi kami. Kapag kami nag-share ng Word of God, nag-share ang inyong goodness, kami ang unang nakikinabang. At Panginoon, we just reflect, we are the image of God in our life. Kaya Panginoon, salamat po Panginoon. We give you praise and glory in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.